Conjugal Arroyo. 1980 nang itatag ang Trans Realty Corporation bilang isang real estate company. Batay sa Articles of Incorporation na aming nakuha mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, isa ang unang ginoo sa mga incorporator ng kumpanya. Parang yan yung magulang mo eh. Sila yung bumuo ng korporasyon, sila ang nag-agree, nagkasundo na magtayo ng kumpanya at irinihistro dito sa SEC. Yan ang nag-udyok at nagtulak para magtayo ng kumpanya. And the names of the incorporators will forever be there. Kasi parang ang lumalabas na lang ho dito, you'll go down in history as one of the founders of the corporation. Hindi sa Articles of Incorporation ibinabase kung may interes ang isang tao sa isang kumpanya, kundi sa General Information Sheet o GIS. Dito nalalaman kung sino-sino ang mga opisyal at may shares sa kumpanya. Sa kaso ng Trans Realty, bukod sa pagiging incorporator, miyembro rin ng Board of Directors at shareholders ang unang ginoo ng taong yon. At sa GIS ng kumpanya na nakalap ng Reporter's Notebook, hanggang 2004, nananatiling isa ang unang ginoo sa mga stockholder. 250 shares o nagkakahalaga ng 25,000 piso ang kabuuang stocks ng unang ginoo sa kumpanya. Noong 1992 hanggang 2004, hindi ito kahit minsan idineklara ng Pangulo. Pero ayon kay Attorney Ruy Rondain, legal counsel ng unang ginoo, maaring nakalimutan lamang ito ng kanyang kliyente. Baka nakalimutan lang dahil maliit nga lang yung shape. Magsisinungaling ka ba naman sa salon mo just for 35,000 pesos? It's not something you would lie about consciously, right? Document na to. Pero hindi raw madaling tanggapin ang argumentong ito ayon kay Attorney Floresita Gan, isang corporate at trial lawyer. Yung nakalimutan is tantamount to ignorance, diba? Yung kung nakalimutan mo o hindi mo alam, pareho lang yung effect nun. So, that's not an excuse. Base sa 2006 na GIS ng kumpanya hanggang sa kasalukuyan, wala nang pangalan ng unang ginoo sa mga stockholder nito. Pero 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang tinanong namin ng may-ari ng Trans Realty Corporation na si Andre Can kung may kinalaman pa sa kumpanya ang unang ginoo. Sinabi niyang may stocks pa raw ang unang ginoo sa kumpanya. His name is still there, yes, because he hasn't returned the shares yet. They're just qualifying shares. What does that mean? Because I think every corporation you need a minimum of 5 directors, no? And Mike was one of the directors because he was the corporate secretary. Hindi man mismo si Pangulong Arroyo ang nagkaroon ng interes sa kumpanya. Sa ilalim ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat pa ring ideklara ang mga ari-arian maging ng kanyang asawa. Dagdag ni Attorney Gan, malinaw ang sinasad ng batas na maging conjugal man o personal ang pag-aari ng isa sa mga mag-asawa, nararapat pa rin itong ilantad sa publiko. Kailangan i-declare mo talaga yon. And it has nothing to do with whether yung property is exclusively owned by your spouse or conjugal ba siya. And malinaw talaga yan sa batas. Ang intention nito really is kahit naman nakapangalan sa asawa mo, let's just assume that it's really exclusive property of the husband, the implication of your being married to that person is that you also benefit from his property in some way. Maliban sa kumpanyang ito, lumitaw din ang pangalan ng unang ginoo sa kumpanyang Pacific Mint International. Isang wholesale retail company ng mga pagkain, gamot at iba pang produkto. Ayon sa Articles of Incorporation ng kumpanya na itinayo noong 1997, isa rin ang unang ginoo sa mga incorporator. At bukod sa pagiging incorporator, director at shareholder din ang unang ginoo. Sa GIS ng kumpanya nakasaad na 500 stocks o 50,000 piso ang kabuuang shares ng unang ginoo sa nasabing kumpanya. Sa mga panahong ito, senador at noong 1998, naging vice-presidente na noon ang Pangulo. Pero hindi rin ito nagdeklara noon.
Ayon kay Attorney Rondain, maaaring nakalimutan din daw ito noon ng unang Ginoo. Maybe nakalimutan. Maybe nag-divest siya na hindi lang na-book sa GI ng stock and transfer book. And remember, I said na you can divest as a lawyer. Tinanong ko siya dito, sabi niya, I incorporated that as a lawyer. Nananatiling aktibo sa SEC ang Pacific Mint International. Pero mula 2000 hanggang ngayon, wala pang bagong isinusumiting GIS ang kumpanya. Hinanap namin ang kumpanya sa registered address nito, ngunit ibang kumpanya ang aming inabutan.